Tayo muna po manalangin sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Opo, mapagpalang Diyos sa mambanal sa pangalan ni Jesus sa hapong ito, sa Pangunod Dalang Malapastor, kung saan po kami nasumpungan sa aming nagawang pagkukulang, pagkakamali, patawarin po kami malapang ni Jesus. Hallelujah. At dalayan ko Panginoon sa iyong mga salita sa ng akin. Wala po ako magawa sa po maasa, bigyan po ng sapat na power, Panginoon, at buksan po sa unawa lahat ang patingan dito at alisin po ang lahat ng gawa ng Diablo sa gawang ito. Sa makapangyarihang pangalan ni Jesus, ito po kami dalangin. Amen and amen. Hallelujah. Praise the Lord. Ang lahat pagsabi ng praise the Lord. Praise the Lord. Punin po ang ating dakilang Diyos at una tingit sa lahat, ako po yung nagpapaabot ng pinakamataas sa pagpupuri, pagluwalhati, pagsamba at pagdakila sa ating pinakamamalapanis po lamang at ang pagbati po ng dubling paggalang at respeto sa ating mga pastor. Magandang hapon at gandi po sa lahat ng kanyang mga anak, sa kanyang mga manugang mga apo, pagpalain ng ating dakilang Diyos. At sa patuloy nating inaalaala mga ganitong aral turo na ating beloved assistant pastor, beloved Mama Dear, at ganding pagbati sa kapamang gawa at sa lahat po naman nakasubaybay sa ating mga gawain sa gawang ito. Pagpalaan po tayo lahat ng ating pinakamamalapan sa hapong ito. Praise the Lord. Purihin ang ating Panginoon at tayo patuloy po minamahal. At ito po ay napakahalaga. Sabi nga ng Banal na Kasulatan, ang pakikinig ng salita ng ating malapan. Dito tayo magkakaroon ng pananampalataya. Yan po minamahal. Kaya sa ating kapanahon ng po minamahal, lalo tingit sa mga baguhan po minamahal, kinakailangan tayo po ay magkaroon ng pananampalataya. Sapagkat yung kinakailangan tayo magkaroon ng pananampalataya o paniniwala sa ating dakilang Diyos ay siya ay totoo, siya ay buhay. Ang lahat pagsabi ng praise the Lord. Yung Diyos na buhay, ito po minamahal ay dito lang po natin napapakinggan sa ministeryong ito. Yan po minamahal. Sa gawain ito na ang Diyos ay buhay. Yan po minamahal. Sapagkat bagamat kilala natin ang Diyos, sabi nga ay kung tutuusin, ang Diyos ay hindi nakikita. Para daw pong hangin, pero nararamdaman na nasa ating tabi. Dumadampi sa ating buhay o sa ating tabi. Ganyan po ang ating pinakamamalapan ng Diyos para po sa mga baguhan. Yan po minamahal. Na kinakailangan ito po ay ating ma-recall sa ating isip. Yan po minamahal. At tayo ngayon po ay kung tutuusin ay sabi nga ay may bago tayong pananaw sa ating buhay. Yan po minamahal. Kung tutuusin na sa ating buhay, yung bago lang na-save, ilang taon na tayo po minamahal na bubuhay dito sa mundo. Marahil marami tayong karanasan sa buhay natin, yung ano bagay yung pagiging tao. Yan po minamahal. Ano bagay yung pagiging bilang nabubuhay dito sa mundo at alam natin na mayroong Diyos. Yan po minamahal. Pero paano natin na mararamdaman na nasa atin nga ang ating pinakamamalapan ng Jesus. At dito po minamahal, sa kahabagan ng ating Panginoon, simula nang matagpuan natin ang gawain ito ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Ang lahat pagsabi ng praise the Lord. Dati ito po minamahal ay hindi pa international. Kaya natawag na Jesus Miracle Crusade. Ngayon po ay naging international dahil kahit saang sulok ngayon ng mundo o ng bansa, meron na po tayong gawain. Ang lahat magsabi ng praise the Lord. Kaya nasabi natin international ministry. Yan po minamahal. Kaya sa pagkakataong ito po minamahal, ano gayong ating nagiging pananaw sa buhay ngayon na tayo narito na? Yan po minamahal. At ano yung sabi nga sa buhay natin, ano yung ating tatahakin, ano ga ang meron sa gawain ito? Yan po minamahal. Ano ang meron?
At yung iba po minamahal, sasabihin, ano ang pakinabang ko naman dyan? Ano ang mapapakinabang ko? Yan po minamahal. Ganun ang tao eh. Sasama ako dyan kung mayroong mapapakinabangan. Pero dito, malaki po ang ating mapapakinabangan. Ang pagsabi ng praise the Lord, na kinakailangan, yun ang ating tuklasin, yun ang ating alamin. Yan po minamahal. Sapagkat sa pormero, akala lang natin tayo basta dadalo lamang. Basta aatin lamang. Ganyan po minamahal. Pero habang tumatagal, pag ikaw ay dumalo ng dumalo, doon mo naunawaan. Ano gayong, ano sinasabi sa eskwelahan? Ano yung mga conclusion? Yan po minamahal. Pag natutunan mo ito, ano mangyayari? Yun po minamahal. Pag tayo nagtagal dito sa gawang ito, ano yung magiging buhay natin? Yan po minamahal. Katulad nung mga may sakit, ang lahat pagsabi ng praise the Lord. Sasabihin, katulad niyan, nagdaluhan tayo sa ating kursada. Siyempre yung baguhan. Sasabihin, pag sila'y dumalo at kalimitan, mangyayari, makikinig sila, mababasa nila yung leaflet. Pagbasa nila, Jesus Miracle Crusade. Kung kayo ba'y may karamdaman katulad ng cancer, leukemia, mga karamdamang wala ng kagalingan, katulad ng bulag, pilay, pipi o bingi, kayo ba'y marijuana addict o drug addict, kayo ba'y merong marital o mabibigat na problema, nais ba nyo magkaroon ng kagalakan sa inyong puso't isipan, higit sa lahat, buhay na walang hanggan. Iniibig kayo ng Panginoon Jesus sa pangunat dalangin ng aming ebanghilista, Wilde Estrada Almeda. Pag yan ay ating narinig po, may nabasa, pagkatapos minsan, titingnan yung oras. Ang lahat pagsabi ng praise the Lord. Sabihin katulad sa ating gawain dito, anong oras tayo nag-umpisa? Sabihin natin alas 9 hanggang alas 3 ng hapon. Napakahaba naman. Ang lahat pagsabi ng praise the Lord. Napakahaba naman. Ay samantalang ilang taong kang may sakit. Yan po minamahal. Ilang taon mong hinihintay yung kagalingan. Wala namang kagalingan. Ang lahat pagsabi ng praise the Lord. Pero dito, kung sabihin natin 5 oras ang gawain, ay bakit hindi mo obserbahan? Ang lahat pagsabi ng praise the Lord. Ilang taong ka nang naghihirap sa problema mo. Ilang taong ka nang naghihirap sa iyong karamdaman. Pero dito, pag naunawaan mo, sa loob ng isang araw, sabi nga, dumalo ka lamang. Yun ngang overnight, napakahalaga. Dumalo ka lamang. Nang may taos puso, yung pananaw mo, isentro mo sa gawain ito. Ilang oras lamang maghihimala na sa iyo ang ating dakilang Diyos. Ang pagsabi ng praise the Lord. Samantalang ilang taon kang may karamdaman, may sakit, dumadalangin ka sa Diyos, walang tugon. Pero dito, ilang oras lamang. Pag inaunawaan mo at bumaba sa iyong Espiritu ng Diyos, pagpapalain ka ng ating pinakamamahal Panginoon. Mararamdaman mo yung tunay na pagbabago. Kaya dito po minamahal, ang ating pananaw ngayon, ang ating ipinupukos. Nasasabihin nga natin, ano nga baga ang meron dito? Anong pagkakaiba sa aking pananampalataya nung una na aking kinagisnan? At ano baga ngayon yung ating nakikita? Dahil siyempre kakaiba. Dito, nagkakantahan. Sasabihin, nagkakantahan, pag nagsuli, merong umiiyak. Abay, kakaiba nga ito. Ang lahat pagsabi ng praise the Lord. Pagkatapos, nakikita natin, mga dati, sabi nga yung iba, nung una, hindi malamang umiiyak dahil matatapang. May napatay na, meron nga rito, nung katulad ng overnight yata, narito yung isa nating kapatirang major. Pagkatapos, ang ginagawa niya, abay, bakit kumakanta na sa gawain? Ang lahat pagsabi ng praise the Lord. Ano ba ganung kahalagahan na yun? Yung pagkanta natin, yun ay napakahalaga
sa paningin ng ating dakilang Diyos. Napakalaga lahat ng ating ginagawa rito. Kaya yung ating pananaw dito na kung ating gagawin, tayo ang pagpapalain ng ating dakilang Diyos. Ang labing sabi ng praise the Lord. Yan po mga minamahal, yung mga talagang ang puso ay talagang ibinigay sa ating dakilang Diyos na nagpakumbaba. Yan po minamahal, na pinag-aralang mabuti ang bawat nakikinig dito po minamahal. Pinag-aaralan. Yan po minamahal. Yung bawat bigay ng mga bersikulo, mga talata, kanyang pinag-aaralang mabuti. At tunay na kung ito'y mangyayari sa ating buhay, tayo nga po ang pagpapalain. Ang pagsabi ng praise the Lord. O ito po minamahal, pag-aaralan po natin, ang sabi ng Santiago, Kapitulo 1, talatang 25. Dito po sa aklat ng Santiago, Kapitulo 1, talatang 25. Ngunit ang nagsisiyasat ng sakdal na kautusan, ang kautusan ng kalayaan, at nananatiling gayon na hindi tagapakinig na lumilimot, kundi tagatupad na gumagawa, ay pagpapalain ang taong ito sa kanyang ginagawa. Amen. Ang lahat pagsabi ng praise the Lord. O ito po, isa-isahin natin para tayo pagpalain ng ating dakilang Diyos. Ang nagsisiyasat ng sakdal na kautusan, ang kautusan ng kalayaan ay mananatiling gayon. Ang lahat pagsabi ng praise the Lord. Ang nagsisiyasat ng kautusan ng kalayaan. Dito, pag ate sinunod dito, palalayain tayo. Ang lahat pagsabi ng praise the Lord. Kung ikay may karamdaman, palalayain ka. Kung ikay may problema, palalayain ka sa problema mo. Kung sasabihin ng iba, ay kung ako'y payayamanin dyan, bakit? Walang imposible. Pag sumunod ka sa ating Panginoon, walang imposible. Yung mahirap dito, pinagpapala ng ating dakilang Diyos. Yung walang karunungan, binibigyan ng ating ng karunungan. Kaya ito'y ating siyasatin. Ang sabi ng Biblia, ang nagsisiyasat ng kaalaman, ng kautusan ng Diyos, ay mananatili dito. Ang pagsabi ng praise the Lord. Hindi yung tayo dadalulaang, nakadalulaang. Pag sinisiyasat mo, ay siyempre, mananatili ka. Ang pagsabi ng praise the Lord. Dito po minamahal, sa kahabagan ng ating dakilang Diyos, ang ating mga kapatiran, ay meron talagang, merong matatalino rin. Ang pagsabi ng praise the Lord. Pag sinabi natin nag-aral sa UP, yung iba po minamahal, ang natutunan, pagkatapos ay pamumundok. Yan po minamahal, kalimitan doon. Mga nagsipag-aral sa UP, anak po, nandun na sa bundok, nandun na sa Iloilo, nandun na sa Masbate, nandun na sa pagkatapos uwi sa kanilang tahanan, may bulak ng ilong. Yan po minamahal, dahil namatay na, nakipaglaban na. Yun yung kanilang nasasaliksik. Yan po minamahal. At meron din naman po minamahal, yung mga tinawag ng ating Panginoon at sinaliksik yung kautusan, pinagpala ng ating dakilang Diyos. Katulad sabi nga nung isa nating kapatiran, siya dito bago magpabautismo ay 6 na taon. Abay, anong tagal. Yan po minamahal. Dahil hindi nga karakadaka siya maniwala, sinaliksik niyang mabuti. Katulad sabi nga nung isa nating kapatid na isang abogado, yan po minamahal. Pagdalo niya, sinasaliksik niya ang kasulatan Pagdalo niya, may basta tinitin niya paligid lahat. Anong ginagawa? Nagpapalakpakan. Nagkakantahan. Sulat niya sa kanyang papel. Yan po minamahal. Pagkatapos po minamahal, pagpunta sa bahay, basa sa Biblia. Abay na may nakita siya na ipalakpak ang kamay sa pagpupuri sa ating dakilang Diyos. Tinitikan niya yung kanya check.
Siya naman sisimba doon sa Quiapo. Oh, simba siya doon. Pagpunta sa simbahan, may nakita siyang nalakad ng paluhod. Oy, lista niya. Pashanap niya sa Biblia, lakad ng palahod. Wala. Yan po minamahal. Kaya mali. Yan po minamahal. Pag simba uli rito po minamahal, nakita niya nakataas ang kamay. Nakaluhod. Basa uli ng Biblia, nakita nga, mayroong nga nakataas ang kamay, nakaluhod ang kanyang mga tuhod. Purihin ang ating Panginoon. Kaya ang tagal. Kaya halos umabot nga ng 6 taon, pero nung pagpalain siya ng ating dakilang Diyos, nabautismuhan. Nung masaliksik niyang mabuti ang kasulatan, pinalaya siya ng ating dakilang Diyos. Yung nananatili, siya'y pinalaya. Oh, nung siya'y pinalaya na sa karamdaman, pinalaya sa mga problema, sa mga kahirapan, o iti nga'y pinagpala ng ating dakilang Diyos. Ang pagsabi ng praise the Lord. Ito sa mga baguhan, naging kapamaraanan minsan yung ating sakit. Dahil minsan, pag walang problema ang tao, hindi hinahanap ang Diyos. Kaya nga minsan, sabi ni Malapastor, noon dati po minamahal, sabi ni Malapastor, walang tatamang bagyo dito sa Pilipinas. Sa loob ng 3 taon, walang tumamang bagyo. Ang lahat pagsabi ng praise the Lord. Walang nakapasok dito sa Pilipinas. Pagkatapos, sabi ng ating Malapastor, nung makatapos nun, sige, hindi na ako mananalangin. Ayun, nagsunod-sunod na ang bagyo. Pag maraming kalamidad, maraming trahedya, maraming problema ang tao, ang lahat pagsabi ng praise the Lord. Dahil minsan, akala mo, malakas ka. Akala mo, napakaganda ng tahanan mo. Pero nung nadali ng lindol, tumagilid, akala mo, maibangon mo pa yon. Di wawasakin mo na, panibago na naman. Yan po minamahal. Pero, pag nasaliksi mo ang kasulatan, na mayroong kang Diyos na makikilala, na tagapagtanggol sa iyo, kaya kang ingatan ng ating Panginoon sa tubig, sa dagat, sa himpapawid, saan man lugar, kaya kang ingatan ng ating dakilang Diyos. Kung ikay may problema, may karamdaman, kaya yang lutasin ng ating dakilang Diyos. Ang pagsabi ng praise the Lord. Kaya po minamahal, ang sabi ng Banal na Kasulatan, muli nating basahin. Ngunit ang nagsisiyasat ng sakdal ng kautusan, ang kautusan ng kalayaan, yan po minamahal, ang kautusan ng kalayaan at mananatiling gayon ay hindi tagapakinig na lumilimot, kundi tagatupad na gumagawa, ay pagpapalain ang taong ito sa kanyang ginagawa. Ang lahat pagsabi ng praise the Lord. Hindi tayo magiging tagapakinig lamang. Pag ikaw ay tagatupad na hindi mo nalilimutan, tutuparin mo, ay pagpapalain ang taong ito na gumagawa nito. Ang lahat pagsabi ng praise the Lord. Kaya sa atin po minamahal, mga baguhan po minamahal, o kahit sa datihan, huwag natin kalimutan. Sapagkat dito po minamahal, pag hindi mo nakalimutan ang Diyos at ginanap mo ang kanyang kalooban, ay yung iba nga kahit uugod-ugod na, mamamatay na, ilang bulati na lang hindi napirma. Nung ginanap ang kalooban ng ating dakilang Diyos, aba, pinalaya, pinagaling ng ating dakilang Diyos. Hanggang ngayon ay buhay. Dati talagang, sabi nung sa kanya mga loved ones, ihanda mo na yung aking damit na puti. Pag ako'y namatay, yan ang aking isusuot. Yan po minamahal. Abay na kumberte sa atin na save. Purihin ang ating Panginoon. Pinagpala ng ating Panginoon. Sabi nung pormero, doon sa kapitbahay, Mare, ako naman ay dadalo sa Jesimlo Crusade. Kung Mare, samahan mo ako. Ayaw samahan ng kapitbahay, baka magalit daw yung mga anak. Dahil maglalakad, kung mga 3 kilometro, may dadaan ng pantubigan, ay kumapaano daw. Pero sa kahabagan naman sinamahan, abay, ang nangyari po minamahal, nung masib ang ating kapatid po minamahal, pinagpala.
nung siniyasat niya ang kalooban ng Panginoon, ang kautusan at kanyang sinunod, pinagaling yung kanyang karamdaman. Ang lahat pagsabi ng praise the Lord. Yung kasama niya na hindi nagsiyasat, siya pang naunang namatay. Yan po minamahal. Dahil walang tulong yung Diyos sa kanya. Hindi niya siniyasat na mabuti. Pero yung nagsiyasat at gumanap sa kanyang kalooban, kaya tayong dagdagan ng kahit pa 25 taon. Ang lahat pagsabi ng praise the Lord. Sa Biblia ay meron pong 15 taon lang ay kahit palampas pa ng 15. Pag ginaganap mo ang kalooban ng Panginoon, kayang dagdagan ang buhay mo. Ang lahat pagsabi ng praise the Lord. Kaya ito po minamahal, napakahalaga nito. Kaya itong ating pakikinig ng mga salita ng Diyos. Yan po minamahal. Yung mga hango dito sa banal na kasulatan. Kaya minsan nga po minamahal, ang tao, sabi nga pag hindi niya sinaliksik na mabuti yung salita ng Diyos, at siya nakinig lamang at hindi niya tinupad, ay hindi niya mararanasan yung pag-ibig ng ating dakilang Diyos. Hindi mo mararanasan Nasabihin bakit yung isa galak na galak? Bakit sila sayang-saya? Hindi na naiisip yung marami namang problema, mga may karamdaman naman. Dahil kaya tayo galak na galak, nung masaliksik natin ang Biblia at tinutupad mo, ikaw ay unti-unti nang pinapalaya ng ating dakilang Diyos. Sapagkat ang tao ay alipin ng kasalanan. Alipin ng mga bisyo, alipin ng problema. Ay nung tayo ay nakinig at gumanap, pinapalaya tayo sa mga problema na yan. Inaalis yung ating mga karamdaman. At ngayon tayo galak na galak sapagkat kasama natin ang ating dakilang Diyos. Ang labas sa praise the Lord. Tempo sa atin, pagka hindi mo inisip yung, pag inisip mo na pinalaya na. O, hindi, pag ikinagpure, lukson-lukso ka na, it's bubbling. O, ay nung tayo baguhan, pag pumunta ka sa gawain, ano ba ito mga ito, parang napaka-corny. Oh, hindi ka malaman makakibo sa iyong mga nahihiya ka. Oh, dahil hawak-hawak ka pa ng diablo ng diablo. Oh, hindi ka makapagpuro sa ating mahal Panginoon. Pero nung tayo pinalaya ng ating mahal Panginoon, ang lahat pagsabi ng praise the Lord. Kita natin yung kapatid natin, walang kamay, 2 kamay, iisang paa. Pero lukson-lukso sa pagpupuri sa ating dakilang Diyos. Ang lahat pagsabi ng praise the Lord. Na kahit doon sa Amoranto, lukson-lukso, grabe kung magpuri sa ating mahal Panginoon. Pagkatapos, wala sa gawain, ando sa chapel, ay meron namang siyang kaunting talento sa pagkanta. Aba, siya pa ang nagsusong leader. May microphone bago yung isang kamay niya itinutup kanyang ikinukando sa keyboard. Ay talaga, abay pinagpala ng ating dakilang Diyos. Abay, nung nabalita ko ba, nagkaasawa pa. Purihin ng ating malapan. Ang lahat pagsabi ng praise the Lord. Aba, ngayon pinagpala ng ating Panginoon. Abay, dumol sa gawin. Abay, may sasakyan pa. Purihin ng ating Panginoon. Ang lahat pagsabi ng praise the Lord. Oh. Grabe po, minamahal. Totoo yun, hindi kwentong kung saan hango. At siguro nakita ninyo yun. Ang lahat pagsabi ng praise the Lord. Oh. Yan po minamahal. Gaano kahirap kung tutuusin nung una. Oh. Samantalang nung una, sa taga Bicol yun, na kami pumunta sa kanila. Sabi sa akin, Brad, timo kayang brother na yan. Ay bata pa nung panahon na yun. Panghuhulihin natin ng manok. Yan po minamahal. Iisa yung paa. Yung kamay, ay yung isa hanggang dito lamang, sa makadulo ng siko. Yung isa ay di maigsi. Iisa nga yung paa. Panghuhulihin natin ng manok yan. Yan po minamahal. Ay di, sige, tingnan natin kung makakahuli nga yan. Yan po minamahal. Abay, kumuha ng bigas. Pinadpad po minamahal. Abay, gagapang-gapang. Abay, nakahuli nga. Purihin ng ating mahal Panginoon. Dahil gagapang-gapang, hindi naman natayo Akala siguro ng manok ay kung ano lang yun po naman. Ay di paikot lang sa kanya. Abay, nahuli nga, inaipit nung kanyang isang kamay.
Purihin ang ating mahal na Panginoon. Ang lahat pagsabi ng praise the Lord. Sa ating paningin, sa ating pananaw, parang ang hirap tarukin. Ang lahat pagsabi ng praise the Lord. Ang hirap mangyari. Pero sa mahal na Panginoon, walang imposible. Ang lahat pagsabi ng praise the Lord. Kaya nung siya sinaliksik niya ang kasulatan, sinaliksik niya, pinalaya siya ng ating dakilang Diyos. Ano yung pagpapalaya? Bagamat hindi nadagdagan yung kanyang kamay, yung kanyang paa. Pinalaya siya sa walang, dahil siyempre pagka ikaw ay gano'n ng itsura, gano'n ng kalagayan, wala ka ng pag-asa. Una-una yon, nawala sa kanya yung kawalang pag-asa at nagkaroon siya ng pag-asa sa ating dakilang Diyos. Kaya ang ginawa niya, pinapurihan niya ang ating malapang, luksong-lukso. Kaya ngayon po, minsan na buong kongregasyon, nakikita yon, kahit sa Amoranto, nakabarong din, nakapulo barong. Yan po minamahal. Hanggang ngayon ay buhay. Sabi ko nga, pinagpala pa ng ating dakilang Diyos. Kaya po minamahal, patuloy tayo. Ang sabi ng Banal na Kasulatan sa kasunod talata sa Isaias 42:9. Dito po tayo sa aklat ng Propeta Isaias, Kapitulo 42, talatang 9. Narito, ang mga dating bagay ay nangyayari na, at ang mga bagong bagay ay ipinahayag ko. Bagong mga litaw ay sinasaysay ko sa inyo. Amen. Amen. Ang lahat pagsabi ng praise the Lord. Ito po minamahal, kaya yung ating mga narinig dito na mga patotoo, kakaiba. Yan po minamahal. Paanong nangyari? Yan po minamahal. Sabi rito, narito, ang mga dating bagay ay nangyari na. Yung nangyari sa atin nung una, o nangyari na. Nagka-problema ka, nagkaroon ka ng maraming sa buhay, kahirapan. Yan po minamahal. At ngayon po minamahal, ang mga bagong bagay ay inihahayag ko sa inyo. Yung mga bagong bagay, inihayag sa atin. Bago magsilitaw, ay isasaysay ko sa inyo. Ang lahat pagsabi ng praise the Lord. Bago mangyari sa iyo, bago lumitaw, ipinapaliwanag na agad natin. Ang lahat pagsabi ng praise the Lord. Katulad nga noon, sabi nga natin, mahirap. Bago ka pagpalain, ipapaliwanag na sa iyo kung paano ang gagawin mo para kipagpalain. Ang lahat pagsabi ng praise the Lord. Para malutas yung problema mo. Para gumaling yung karamdaman mo, ipapaliwanag na sa iyo ano ang dapat mong gawin. Kaya dito po minamahal, sumunod ka lamang sa propeta ng Diyos, pagpapalain ka. Sumunod ka lang sa ating malapastor, sa mga mangaral. Na halimbawa po, mga minamahal, may problema ka. Nagpapakounsel. Yung sinasabi, meron tayong information, nagpapakounsel. Brad, kuya, bilang baguhan, ano ang aking gagawin? May problema. Yan po minamahal. Pag ikaw ay sumunod sa sinasabi, sa ipinapayo, ipapakita ng malapay, mangyayari nga sa iyo. Ang lapagsabi ng praise the Lord. Pag hindi ka sumunod, ay may mangyayari din. Ano mangyayari? Di masama. Pag hindi ka sumunod, mapapahama ka. Pero pag ikay sumunod sa kalooban ng mahal na Panginoon, hindi ka mapapahamak, kundi ikay dahan-dahang pagpapalain ng ating dakilang Diyos. Ang pagsabi, praise the Lord. Hindi naman masama naman yung biglang pagpapala Sabi nga, ang pagpapalang madali ay mabilis ding mawala. Yan po minamahal. Pag yung dahan-dahan, ay di dahan-dahan kang pagpapalain, mausa makikita mo yung pinaghirapan mo. Lahat naman dito, yung mga pagpapala na ating natatanggap, pinaghirapan din ng mga Kristiyano. Alam sa praise the Lord. Sumunod siya, dumalo siya ng dumalo. Yan po minamahal, inusig. Sasabihin pa, paano kayo pagpapalain dyan? Iniwan mo yung trabaho mo. Lagi ka nandun sa gawain. Ayun ang sabi ng mahal na Panginoon Sundin mo muna ako at ang lahat ng bagay idaragdag sa iyo ng ating dakilang Diyos. Di ang Kristiyano sumunod lamang. Minsan may magandang trabaho na.
Ang ginagawa ng iba, ay hindi ako makakadalo. Magre-resign na lamang. Haantay na lang ako kung ano ang kalooban malapang ibibigay sa aking trabaho. Ang lahat pagsabi ng praise the Lord. Di iwanan, yung makasanlibutan naman, yung ayaw sumunod, anong nangyari dyan? Bakit yun ay gandang-ganda na ng offer sa kanya, hindi pa tinanggap? Yan po minamahal. Tayo ng mga Kristiyano, dahil nakapakinig tayo yung pagsasaliksik natin ng kasulatan, yung pagsasaliksik natin na tayo pinalaya na. Alam natin na, ay hindi na tayo paghihirapin, pinalaya na tayo. Susunod na lamang tayo. Ang pagsabi ng praise the Lord. Kung wala man ngayon trabaho, di basta't pinalaya na tayo sa kahirapan o di gumawa ka lamang sa ating mahal na Panginoon. Ang pagsabi ng praise the Lord. Aba, mausisa, bibigyan ng mahal na Panginoon yung trabaho na talagang angkop sa iyo na hindi ka makukuhan sa gawain. Ang lahat pagsabi ng praise the Lord, napakarami niyan. Kaya po ang sabi ng banal na kasulatan, na ang sabi ng Biblia, narito ang mga dating bagay ay nangyari na, at ang mga bagong bagay ay ipapahayag ko. Bago magsilitaw, ay isasaysay ko sa inyo. Ang lahat pagsabi ng praise the Lord. Kaya sa atin po minamahal, bago mangyari sa atin, isinasaysay na, ipinapaliwanag na. Ano sasabihin? Sis, maglingkod lang kayo. Dumalo lang po kayo ng dumalo. Yan po minamahal. Hindi, may problema o ganito. Yun na nga po, ang Diyos ang bahala dyan. Ang malapang maghihimala sa inyong buhay. Basta kayo dumalo at makikita ninyo ang pagpapala ng ating mahal na Panginoon. Sa mga huling araw, maunawaan ninyo, maliliwanagan ninyo na kayo mahal ng ating dakilang Diyos. Ang lahat pagsabi ng praise the Lord. Kaya po minamahal, kaya sa ministeryong ito, sa kahabagan ng ating dakilang Diyos, tayo ay tumatagal na ng dekada, ilang taon na. Yung iba, 10 taon na, 3 taon na. Tayo po ang inyong balikod, mag-4 na taon na. 4 na dekada. Yan po minamahal. Yung mga tumagal na sa ating mahal na Panginoon, na nagtuloy-tuloy, hindi nakalimot. Yan po minamahal, yung tumupad sa kalooban ng mahal na Panginoon. Anong kanila sinasabi sa parotoo? Kailanman, hindi ko natandaan na ako'y pinabayaan ng ating dakilang Diyos. Alam ko sabi ng praise the Lord. Tayo po minamahal ay may dumarating din problema sa mga baguhan. Pero huwag lang nating isipin, makakalampas tayo dyan. At yun nga mga naging parto, hindi ko natandaan na ako'y pinabayaan ng ating dakilang Diyos. Dumating na talagang tayo walang-wala. Yan po minamahal, dumating na ikaw halos 1 buwan ng, katulad maraming kapatid tayo, 1 buwan ng may sakit. Yung isa nating kapatid po minamahal, dahil maraming anak, mahirap yung buhay. Sa hirap ng buhay, nagtitinda siya ng mga gulay-gulay. Naglalako siya. Lakad. Kahit medyo na ulan, ay kapapanganak lang po minamahal. Wala pang mga 1 buwan laang. Pag siya na naman, balik sa ganyung trabaho. Kuntusin na baynat. Nung mabaynat po minamahal, 1 buwan, hindi makatayo. Sabi ng mga loved ones, mga kapatid, bakit hindi dahil sa ospital? Sabi doon sa asawa, pinapabayaan mo ng asawa mo, mamamatay yan. Sabi naman may sakit, hindi pa ako mamamatay. Ako'y sinusubok lang ng mahal na Panginoon. Alam po sa amin, praise the Lord. Kaya hindi siya nakibo, 1 buwan, binabangan ng asawa. Pinabayaan. At umasa sa ating dakilang Diyos. After 1 month, pinagpala, nakabawi. Purihin ng ating mahal na Panginoon. Pinagaling ng ating mahal na Panginoon. Yan ang sabi nga, bago mangyari sa iyo, ipapaliwanag na sa iyo. Kaya minsan mga Kristiyano, susubukin ka pero hindi ka pababayaan ng ating mahal na Panginoon. Susubukin tayo pero hindi tayo pababayaan ng ating dakilang Diyos. Alam mo sa praise the Lord. Yan po minamahal. Kaya yung mga pagsubok, yung mga trial, susubukan lang. Pero hindi tayo pababayaan ng ating, hindi tayo iiwanan ng ating dakilang Diyos.
O ay sa ngayon po minamahal. O nagtuloy-tuloy maglingkod sa ating malapan kahit mahirap. Yan po minamahal. Pero walang imposible sa ating dakilang Diyos. Sa kasunod nating talata sa Korinto, 2 Korinto 5:17 at isunod na rin po ang Roma 4:7 hanggang 8 present. Dito po sa aklat na 2 Korinto Kapitulo 5, talatang 17. Kaya't kung ang sino man ay na kay Kristo, siya'y bagong nilalang. Ang mga dating bagay ay nagsilipas na. Narito, sila'y pawang naging mga bago. Yung Roma 4:7 hanggang 8 present. Dito po tayo sa mga taga-Roma, Kapitulo 4, talatang 7 at 8. 7. Na sinasabi, mapapalad yaong ang kanilang mga pagsalansang ay ipinatawad at ang kanilang mga kasalanan ay nangatakpan. Sa 8, mapalad ang tao na sa kaniya hindi ibibilang ng Panginoon ang kasalanan. Amen. Ang lahat pagsabi ng praise the Lord. Ito po minamahal, itong talatang ito, mapalad ang tao na hindi na ibinibilang sa kasalanan. Oh. Ibig sabihin, pinagpala tayo. Yung ating bawat ginagawa ay pawang bago na. Ang lahat pagsabi ng praise the Lord. Dahil tayo nagbago na ng pananaw. Oh. Kaya yung ating ginagawa po minamahal, pinagpala ng ating mahal na Panginoon. Dahil ang ating pananaw, ngayon, tayo'y maglilingkod sa Diyos na totoo. Yan po minamahal, maglilingkod na tayo sa Diyos na totoo. Lalo tigit sa ating kapanahunan sa ngayon. Laging kinukuha sa mga Facebook, sa mga balita. Hinihintay ng tao yung the big one. Yan po minamahal. Yung sinasabing lindol mula sa Bulacan hanggang daang Metro Manila, hanggang dito sa Cavite, hanggang sa Laguna. Gaano kalakas yun? Aabot ng 8. Ang lakas. Ay samantala ngayon po minamahal kapanahunan natin, ang dami ng lindol na nangyayari, nagaganap. Ang daming nasisira ng mga bahay. Ang daming namamatay ng mga tao. Yan po minamahal. Ngayon, yung ating pananaw ay tayo na kay Kristo na. Bagong nilalang na. Ang mga dating bagay na luma ay nawala na yon. Ngayon ay naging bago na tayo. Ang lahat pagsabi ng praise the Lord. Yung ating pananaw ay bago na. Yung mga mangyayari sa mundo o sabi lilindol sa iba't ibang dako, talagang mangyayari yan. Hindi yan mapipigilan. Ang lahat pagsabi ng praise the Lord. Hindi mapipigilan ng tao yan. Talagang mangyayari sapagkat nakalagay sa banal na kasulatan. Ngayon, tayo po minamahal, ay ang ating pananaw ngayon ang sabi ng banal na kasulatan na ating pinapasalamatan na tayo ay laya na. Pinalaya na tayo, hindi na tayo ibinilang doon sa mga taong makasalanan. Ang lahat pagsabi ng praise the Lord. Pag hindi na tayo binilang doon sa taong makasalanan, kaya maraming taong umiiyak. Pagka may problema, may mga suliranin, natabunan ng lupa, umiiyak, tumatawag sa Diyos. Yan po minamahal. Diyos ko, nasan ka? Samantalang nung tayo malakas, may nangangaral, may mga humahayo, may mga nagkukrusada, tinatawanan mo lang. Yan po minamahal. Dahil hindi kalaya. Pero ngayon tayo pinagpala ng ating dakilang Diyos. Noon tayo naabutan ng liplit, nabuksan ang ating puso. Ang lapsang praise the Lord. Nabuksan yung ating pangunawa. At ngayon natuto tayo magsaliksik ng kasulatan. Natuto tayo ngayon magbasa ng Biblia. Ano nga baga ang meron sa ministeryong ito? Pinagpala tayo dahil nabuksan. Masusumpungan mo. Sabi sa kasulatan,
saliksikin mo ang kasulatan at masusumpungan mo, meron kang buhay na walang hanggan. Ang lahat pagsabi ng praise the Lord. Totoo yun, mga minamahal. Tayo tigi-tigi sa lang ng buhay. Ang physical na katawan talagang babalik sa lupa yan. Yung ating kaluluwa. Yan po, minamahal. O kahit pa yung bata pa na buhay sa mundo, may kaluluwa na yun. Kung tayo umidad na, ang sabi nga ay ang isip naman ay hindi daw yan natanda. Ang labang sabi ng praise the Lord. Yung memory mo, sabi nga na isa nating kapatid, kami nag-uusap-usap kahapon, yung memory ng isip mo, kung yan ay 30, ay napakadami, hindi mo mapupuno. Kung saan mag-record ka na mag-record sa isip mo, ay kasya at kasya pa rin yan. Oh, yan po minamahal. Kaya kahit ikay maedad na, punuin mo ng punuin, isipin mo, saliksikin mo ng saliksikin yung kasulatan. Ang alam ko sabi ng praise the Lord, papasok pa rin sa isipan mo yan kahit ikay maedad na. Ang alam ko sabi ng praise the Lord. Kaya minsan, kahit sabi nga yung iba, maedad na, apalad ka pa rin. Dahil pag sinaliksik mo yung kasulatan, pagpapalain ka, magkakaroon ka ng buhay na walang hanggan. Yan po minamahal. Kaya mapalad tayo, ang sabi ng Biblia, na tayo ay hindi na ibinilang doon sa makasalanan. At ngayon tayo ibinilang na sa bagong nilalang na kay Kristo. Meron na tayong, bibigyan na tayo ng buhay na walang hanggan. Bagong nilalang na. Yan ang ating pananaw sa ngayon po, minamahal. Tayo na kay Kristo na. Ang mga lumang bagay na ating buhay, luma na yun. Binihisa na tayo ngayon ng ating dakilang Diyos. Alam mo sa praise the Lord. Katulad natin sa ngayon po, minamahal, ang ating bihis, ang ating attire, yung kalugod-lugod sa harapan ng ating dakilang Diyos. Magbihis tayo may kabanalan. Nakikita natin ang ating mga patiran, mga datihan na. Pag nakatalikod, alam mo yung brother and sister. Siyempre, pag mahabang buhok ay sister yan. Pag maigsi, di brother. Ang lapagsabi ng praise the Lord. Pero sa ating kinagisnan, pumunta ka doon sa likod, doon sa simbahan, ay maigsi din ang buhok, abay sister pala yun. Yan po minamahal. Nung tumayo, pare-pare sa kasuotan. Nakapantalong pa rin, nakakuha pa rin, wala para sa kabanalan. Pare-parehas. Pero dito, pinagpala tayo ng ating mahal na Panginoon. Kahit ka humarap ka, kahit tumalikod ka, nagaganap mo ang kalooban ng ating dakilang Diyos. Yung mga dating buhay natin na masama, pinalta na ngayon, bago na tayo na kay Kristo na. Yan, tayo pinalaya na at kaya tayo mapalad tayo sapagkat hindi na tayo ibinilang doon sa mga lumang tao, yung mga makakasalanan. Ngayon, inilagay na tayo ngayon dito sa bago. Bagong nilalang. Ang mga dating bagay nagsilipas na. Ngayon ay naging mga bago. Ang lahat pagsabi ng praise the Lord. Kaya pati yung ating pananaw, bago na. Yan po minamahal. Kaya niyo pong alahan po yung ating pinag-aaralan, bago na ito. At ito po minamahal, madadala natin, kaunting panahon na lang tayo. Ang lahat pagsabi ng praise the Lord. Kaunting panahon na, kung tayo umidad, nasa ngayon, halimbawa kayo ay 50 anyos na. Nasave kayo. Sa palagay baga nyo, aabot pa kayo ng 50 uli na taon. Ay ngayon ay swertihan na ang makaabot ng yung iba po minamahal. Mapwera kung talagang medyo may edad na, naabot ng 70, 80 ang edad. Yan po minamahal. Ay pero yung mga bata pa, kalimitan, mga bata pa, merong 30 years old lamang, na-i-stroke na. Yan po minamahal. Kaya yan po minamahal. Ang ating pananaw ngayon, mahal kayo ng ating dakilang Diyos. Yan po minamahal. Ang sabi ng huling dalawang talata pa po minamahal, dito po sa mga awit, 118, talatang 8 hanggang 9. Dito po sa aklat ng mga awit, Kapitulo 118, talatang 8 hanggang 9. Lalong mabuti ang manganlong sa Panginoon, kaysa maglagak ng tiwala sa tao.
9. Lalong mabuti ang manganlong sa Panginoon kaysa maglagak ng tiwala sa mga pangulo. Amen. Alam mo sabi ng praise the Lord? Sabi nga, alin ang mabuti? Magtiwala ka sa presidente o sa pangulo? Mas mabuti ang magtiwala sa Panginoon. Magtiwala ka sa tao, may mga pangako sa iyo, sasabihin tutulungan ka, pero nandun na sa kaurusan, wala, nalilimutan na. Pero ang mahal na Panginoon, pag nagtiwala ka sa Kanya, tutuparin niya ang Kanyang sinabi. Ang pagsabi ng praise the Lord. Hindi tayo iiwanan dito ng ating mahal na Panginoon. Hindi tayo pababayaan. Marami na ang nagparotoo. Sa buong mundo na. Ang pagsabi ng praise the Lord. Bakit? Sapagkat hindi lamang dito sa Pilipinas, maging sa iba't ibang bansa, ang mga Kristiyanong gumaganap sa kalooban ng mahal na Panginoon, itinataas ng ating dakilang Diyos. Marami ngayon, katulad ngayon, mga nagpaparotoo ngayon, mga galing sa ibang bansa. Yung isa nating kapatid po minamahal, galing dyan sa UAE, patotoo sa ating gawain po minamahal nung Friday. Nagpunta rito sa Pilipinas. Dati po minamahal, nawalan siya ng trabaho. Nasa kalahating taon. Yan po minamahal, ay nasave yung asawa. Walang imposible. Dumalo ka lang ng dumalo. Ang Diyos ang bahala. Ang ama lang siya magpapala. Nung dumalo doon sa ibang bansa, tuloy-tuloy, nabautismuhan. Aba, nung ibinigay yung kanyang buhay sa Panginoon, yung kanyang pananaw, ay sa Diyos na unti-unti na pinagpala ng ating mahal na Panginoon. Ngayon nung uuwi po minamahal, aba, 2 kumpanya pa ang nag-o-offer sa kanya. Dito ka na magtrabaho. Ay, hindi ko muna mapipirmahan yan. Ako muna ay pupunta ng Pilipinas. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Ako muna ay pupunta roon. At siyempre, pagbalik ko, kung loobin ng mahal na Panginoon. Ang pagsabi ng praise the Lord. Samantalang nung una, hirapan, maghanap ng trabaho. Pero nung nasa ating mahal na Panginoon, nung gumaganap sa kalooban ng mahal na Panginoon, nagtiwala sa Diyos. Pag may tiwala ka sa mahal na Panginoon, ang mahal na Panginoon magpapala. Kaysa yung magtiwala ka sa tao, magtiwala ka sa Pangulo, wala rin yan po minamahal. Pag nagtiwala ka sa Panginoon, walang imposible. Mapalad ang tao na nagtitiwala ay sa Panginoon. Ang sabi ng praise the Lord. Tiyo po nangyari. Dati halos walang trabaho. Ang sabi namin, magtiwala ka lang Brad sa malapang maglingkod ka, walang imposible. Hahabulin ka ng pagpapala. Nung siya po ay nagtiwala sa malapang naglingkod, nagpagamit sa ating mahal na Panginoon. Dahil minsan sa ibang bansa ay halos kulang nga po sa manggagawa. Yan po minamahal. Kaya medyo sabi niya, siya galing sa trabaho, na pasulat na, Brad, ikaw ang magpapaliwanag. Ay wala yatang tatayo sa pulpito, ikaw ang gagampan. Kahit na pagod na siya galing sa trabaho, ay talagang pinipilit niya na makagawa sa kalooban ng ating dakilang Diyos. Sabi, praise the Lord. Dahil pag ikay gumawa sa kalooban ng mahal na Panginoon, ikaw ay kanyang pagpapalain. Pag nakalimutan mo yung iniuutos at hindi mo ginanap, ayun, kasama ka dun sa makasalanan. Pero pag ikay gumanap, ikaw nang nahadlang, sige, loobin ng mahal na Panginoon, pagbalik ko dyan, yan po minamahal, kung talagang akin yan, basta't unahin ko muna ang kalooban ng ating dakilang Diyos. Ang pagsabi ng praise the Lord. Ito po ang sabi ng Deuteronomio. Ating basahin po ang ating huling talata. Praise the Lord. 28:8 hanggang 10. Dito po tayo sa aklat ng Deuteronomio, Kapitulo 28, talatang 8 at hanggang 10. 8. Igagawad sa iyo ng Panginoon ang kaniyang pagpapala sa iyong mga kamalig at sa lahat ng pagpatungan ng iyong mga kamay. At pagpapalain ka niya sa lupain na ibinibigay sa iyo ng Panginoon mong Diyos, itatatag ka ng Panginoon na isang banal na bayan sa kaniya, gaya ng kaniyang isinumpa sa iyo, kung iyong gaganapin ang mga utos ng Panginoon mong Diyos, at lalakad ka sa kaniyang mga daan. At makikita ng lahat ng mga bayan sa lupa na ikaw ay tinawag sa pamamagitan ng pangalan ng Panginoon, at sila'y matatakot sa iyo. Amen. Ang lahat pagsabi ng praise the Lord. Ito po minamahal. Pag ikaw ay gumaganap sa kalooban ng mahal na Panginoon, igagawad sa iyo o ibibigay sa iyo ng Panginoon ang pagpapala.
Ang pagsabi ng praise the Lord. Pag ikaw ay gumaganap, yan ang sabi ng Biblia, pag sinaliksik mo at pinakinggan mo, tinupad mo ang kanyang kautusan, ay ibibigay sa iyo ang pagpapala ng ating dakilang Diyos. Ang pagsabi ng praise the Lord. Kaya yung ang pananaw ng mga Kristiyano dito. Yan po minamahal. Ang pananaw po minamahal, ang unahin mo ang kanyang kaharian at ibibigay sa iyo na malapang ang pagpapala na walang sapat na silid na kalalagyan. Yan po minamahal. Kaya sa ating po minamahal, sa mga baguhan, sa ating na pag-aralan, yung ating pananaw ay tayo nasa bago na. Tayo na kay Kristo na, yung mga luma nating naisip nung una, yung ating takbo ng buhay, inilis na natin yon. Ngayon, yung ating buhay sa ngayon, yung ating pananaw, ang magtuloy-tuloy, maglingkod sa ating dakilang Diyos. At kung wala ka mang pagpapala, ang sabi ng Biblia, pag tinupad mo ang kanyang kalooban, ibibigay sa iyo ang pagpapala ng ating dakilang Diyos. Yung pagpapala ditong material, yan man po ay maiiwanan dito sa lupa. Mas ang maganda ay ang pagpapala espiritual, madadala natin sa buhay na walang hanggan. Tayo po umawit sa ating dakilang Diyos. Praise the Lord. Kahit kailan, praise the Lord. Ikaw ang siyang pag-asa ko, tanging ikaw ang buhay ko, Jesus. Right, amen. Hallelujah, hallelujah. Kahit ako'y nangangamba, basta't ikaw ay kasama, panatag na. Hallelujah, hallelujah. Kahit kailan di ka nagkulang, biyaya mo sa akin laging lahat. Pag-ibig mo sa akin walang hanggan, inibig mo ako noon. Kaya't ika'y sasambahin, paligid man ay magdilim. Amen. Hallelujah, hallelujah. Glory to Jesus, hallelujah. Kahit may suliranin man, ang lagi mong tatawagan, ikaw lamang. Kahit kailan di ka nagkulang, biyaya mo sa akin laging lahat. Pag-ibig mo sa akin walang hanggan, inibig mo ako noon pa man. Kahit kailan di ka nagkulang, biyaya mo sa akin laging lahat. Pag-ibig mo sa akin walang hanggan, inibig mo ko noon pa man. Pag-ibig dakila katapat. Amen. Hallelujah, hallelujah. Ako'y inibig mo kahit ako ay ganito. Walang katapusan ang pagmamahal mo. Walang pinili ang puso ko. Hallelujah. Pag-ibig dakila katapat sa dalangin mo. Hallelujah. Ako'y inibig mo kahit ako
katapusan ng pagmamahal mo. Walang pinipili ang puso mo. Hallelujah, hallelujah. Kahit kailan, di ka nagkulang. Amen, hallelujah. Biyaya mo sa akin laging laan. Pag-ibig mo sa akin walang hanggan. Inibig mo ko noon pa man. Kahit kailan, di ka nagkulang. Di nagkulang. Biyaya mo sa aking laging laan. Pag-ibig mo sa aking walang hanggan. Inibig mo ko noon pa man. Inibig mo ko noon pa man. Inibig mo ko noon pa man. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Mga minamahal, tayo po'y manalangin po para po sa ating pangailangan. Tayo po'y lubos manampalataya sa ating dakilang Diyos na ang ating mga dalangin ay makabuto sa tronong biyaya ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Opo, mapagpalang Diyos sa mabanal sa pangalan ni Jesus, hapong ito, sa pangunat dalangin ng Malapastor, kung saan po kami nasupungan, sa manigwang pagkukulang, pagkamali, patawarin po kami, Malapang ni Jesus, hallelujah. At Malapanginoon, narito po yung mga anak, Malapanginoon, anman po ang taglay nila mga problema, ang kanilang mga suliran, ikaw po maglutas, Malapanginoon, at patuloy kaming pagpalain sa araw-araw, sa kanilang mga trabaho, sa kanilang mga negosyo, ikaw po magpala, at ikaw po patuloy mag-provide sa aming pangailangan sa pinansyal, lahat ng espiritual at pagpapala, at ikaw po maging sa mga pagkain panamit, ikaw po mag-supply sa bawat sa amin, Malapanginoon. Pagpalain mo lahat, panghawakan po kami hanggang sa iyong pagbabalik sa mga pangyarihang pangalan ni Jesus. Ito po ang aming dalangin. Amen and amen. Hallelujah, hallelujah. At mga minamahal, yung ipatong isang kamay sa parte ng karamdaman, isa'y nakataas, at ating isipin ang ating malapastor, siya naglihan sa atin. Hallelujah. Sabay-sabay po natin sawayin ang lahat ng gawa ng Diablo. Opo, mapagpalang Diyos, ang mabanal sa pangalan sa aming sinasaway sa hapong ito, ang demonyo mga karamdaman, ang mga problema, ang mga suliraning kalungkutan, kahirapan, panghina, lumayas ka sa pangalan ni Jesus. Sickness and diseases, cast out, cast out, cast out in the name of Jesus. Be healed in Jesus' name. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Punin natin mahal na Panginoon. Tayo pang lahat tayo tumayo. At apoy tatalon na 3 beses. Sabay-sabay po na praise the Lord. Sabay-sabay po tayo. Hallelujah. 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 Praise the Lord. Punin natin mahal na Panginoon. Galbis po kapatid. At ang buong kapurihan at kapasalamatan po ay tanging sa Panginoon po lamang at sa ating mga announcement. Patuloy po sa ating balagawain. Sa lugar na ito, mayroon po tayong balagawain. Miyerkules, Biyernes at Linggo. Purihin ang ating mahal na Panginoon. At yung ating, siguro man po, alam na po nung iba, yung ating Christmas party, kung anong ating date. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Tayo magpasalamat sa ating mahal na Panginoon. Ibig sabihin, talagang napakabilis ng taon. Yan po, minamahal. Pero salamat sa ating malaban, patuloy tayong sinasamahan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Sa mga baguhan po minamahal, magpatuloy lang po kayo. At yun nga po, sabi nga ang ating pananaw, ay yung mga luma, ang silipas na, ngayon ay bagong buhay na tayo. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Na alam po natin, sasamahan tayo ng ating dakilang Diyos. Ano man yung problema, karamdaman, suliranin, ibigay natin sa mahal na Panginoon. At sabi nga yung may mga mabibigat na suliranin, pagagaanin niya ng ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord! Purihin natin